Ngayon nga pala ay birthday ng aking kuya. Pero bago ang lahat, ako si Russell, 3 taon ng tambay. Charot! Binati ko na nga pala ang aking kuya ng happy birthday. Nagluto nga pala ng pansit ang aking ina at ang aking kuya na dadalhin sa church. Magpapakain nga pala ngayong tanghali. Hindi ko na nga pala na i-video ng buo na ang pagluluto ng aking ina. Ito nga pala ang kuya ko, siya yung may birthday. Kahapon pa nga pala bumili ng luto yung pansit ang aking kuya para ihanda. Nang paalis na nga pala ako, nakita ko ang aking ina, siya na daw yung magluluto. At syempre, ang aking ama naman, inutusan ng aking ina na bumili sa bayan. At eto, paalis na nga pala kami. Sa tulo-tulo nga pala ulit kami naka-assign. Syempre, dinaanan namin si Syra sa aming bahay. O yan, Syra, kasama ka na sa vlog ha. Dahil sa init ng panahon, hiniram ko nga pala yung mini fan ni Syra. Pasensya na kayo kung hindi aircon yung sinakyan namin kotse. Mahirap lang kasi kami. Sabi ko nga, pag yumaman na kami, bibili nga kami ng bago. Nakita ko nga rin pala itong batang itong umaatin sa church namin. Sabi kasi niya, hindi daw sila makaka-attend kasi wala yung kanyang lola. At nadaanan ko nga din pala ang aking hasyenda. After namin doon, buti na lang, dito kami naubusan ng gasolina kaya eto, nagtulak kami. Na naman! Hindi pala biro ang magtulak. Si Pastor nga pala ang kasama namin dito sa Tulo-Tulo sa Rayaya, Quezon. At siya naman yung naggitara. Siyempre ako naman yung nag-lead ng praise and worship. Kasi lagi naman ako dito ang nakatoka sa Tulo-Tulo. Pagkatapos noon, si Syra nga pala yung nag-message ngayong araw ng linggong ito. At after namin sa church, eto, bumili na nga pala ulit kami ng gasolina para umabot dun sa may gasolinahan. Sabi kasi ni Pastor, doon na kami magpapalagay ng gasolina at mura-mura. Akala ko nga uuwi na kami sa amin sa Bantilan, hindi pa pala. May pinuntahan nga pala kami dito sa may Tulo-Tulo pa. Pinakain nga pala kami ng tanghalian sa kanilang bahay. Alam niyo naman, pagdating sa kainan, eto, always go! Antok na antok nga pala ako ng mga oras na iyan kasi sa sobrang init. At yung pinsan ko naman, hindi rin magkaintindihan. Gutom na nga, mainit pa. At eto, pumasok na nga pala kami sa looban doon sa isa naming kapatiran para doon kami kumain. And then, ibinidyo ko nga pala itong bakang ito. Nakita ko kasi ang ganda ng kulay, parang sa ibang bansa lang. At finally, nakarating din kami dito sa bahay nila. Ito nga pala yung bahay nila. Bagong lipat nga lang pala sila diyan. At nagpa-house blessing nga pala sila kina Pastor. At syempre, pumasok din kami sa loob. Naghahain nga din pala sila ng tinapay kasi sabi nila nagluluto pa daw. After noon, pinag-pray ni Pastor yung bahay at yung buong pamilya ng aming kapatiran. Syempre, after noon, naglabas nga pala kami para kumuha ng buko. Sabi nga ni Kuya, ilang piraso lang pero isang balay-bay yung nalaglag. Kaya eto, ang dami. Siya nga pala si Kuya Bong. Siya nga pala yung kumuha ng buko ng isang balay-bay yung nalaglag. Nakakita nga rin pala ako ng isang buwig na saging. Gusto ko na nga sanang dalhin eh. Naalala ko tuloy, nabuhay pa ang lola ko. Ganito yung saingan namin at lutuan. Ako nga pala ang unang tumikim ng buko na binaak ni Kuya. Sabaw nga lang pala ng buko ang kinukuha ko kapag ako'y kumukuha ng buko sa niyugan. Pero hindi amin. After noon, nagtry nga pala ako magtapas ng niyog. Hindi nga pala ako maalam. Sabi nila, mali daw yung hawak ko. Baka daw ako'y tamaan sa dibdib. Sabi ko naman, okay lang, sanay na naman ako masaktan eh. Pero sa totoo lang, ang hirap talagang magtapas na niyog sa ganiyan. Sa gulok lang kasi ako sanay tapasan yung mga niyog. Pinakitaan nga pala ako ni Darin kung paano daw yung tamang pagtatapas. At syempre, daig pa nga ako ni Lola eh. Mas magaling pa siya sa akin. Pagkatapos nun, yung buko naman yung itinaray kong tapasan. Pero, hindi ko maintindihan kung paano ko itutusok dun sa tapasan. Kaya eto,
Nag-aalinlangan ako at nahihirapan ako kung paano ba tatapasan to. Sana all na lang talaga. And then nakita ko si Ate Nanette. Sabi ko, nagmumuni-muni siya. Pagkatapos noon, nag-try din si Kuya Celso. Napakabilis niya magtalo. Tapos, nakakita kami ng niyog na maliit. Sabi ko, akin na lang. At ito, ang cute nga ng niyog. Kasi laki lang ng aking kamao. At dahil tinawagan na kami para kumain ng tanghalian, kaya ito, kainan na. Nakita ko nga pala itong pusang ito. Cute na cute ako. Namiss ko tuloy yung pusa ako. At ito nga pala yung kinain ko. Isang tilapia, kamatis, at pagkatapos nun, eto, ubos na. Muli, ako si Russell. 3 taon ng tambay. Charot!